Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Wednesday, December 4, 2024. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung northeast monsoon po natin ay nakakaapekto na lamang dito sa may extreme northern Luzon area at ayon sa ating latest satellite image, meron po tayong namamataan na linya ng mga kaulapan na nakaapekto sa may silangang bahagi ng northern Luzon. So dahil po yan sa epekto ng northeast monsoon or pagsasalubong ng hanging amihan or northeast monsoon at yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So dyan po nagsasalubong yung dalawang hangin po na yan. Yan po yung shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin na nakita po natin na nakakaapekto ito sa may silangang bahagi ng northern Luzon. So possible po sa may hilagang Luzon area ay makakaranas pa rin po tayo ng maulan na panahon dulot po ng epekto nitong shear line. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, wala po tayong namamataan na makakapal na kaulapan na posible pong magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So asahan po natin yung generally fair weather conditions sa malaking bahagi po ng ating kapuluan, liban na lamang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot po ng mga localized thunderstorms. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina, dulot po ng epekto ng shear line, ilang bahagi po ng hilagang Luzon ay makakaranas ng maulan na panahon. Particularly, dyan po sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, sa may Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Ilocos Norte at Ilocos Sur, dyan po sa may Ilocos Provinces. Asahan po natin yung makulimlim na panahon at may mga posibilidad pa rin na mga kalat-kalat, mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng epekto ng shear line. At sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, fair weather conditions po inaasahan natin, except na lang po yung mga posibilidad na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan, dulot ng mga localized thunderstorms na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po natin sa mga piling syudad dito sa Luzon dahil inaasahan po natin na magpapatuloy yung maulan na panahon, lalong-lalo na po sa areas ng Cagayan Valley, ay mabababa po yung temperatura inaasahan natin dito sa Tuguegarao na maaaring maglaro lamang mula 24 hanggang 27 degrees Celsius. Para naman sa Baguio, temperatura po natin maglalaro mula 18 hanggang 23 degrees Celsius, 31 degrees Celsius naman maximum temperatures para sa Lawag at 32 degrees Celsius maximum temperatures inaasahan natin ngayong araw dito sa Metro Manila, pati na rin sa Legazpi City. At sa Tagaytay naman, yung agwat ng temperatura ay maglalaro mula 21 hanggang 30 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao dahil wala po tayong namataan na weather system na posible pong magdulot ng buong araw ng mga pag-ulan. Fair weather din po yung inaasahan natin except na lamang po yung mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan. So mainit pa rin po, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad pa rin na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman para sa mga piling syudad dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao. Agwat po ng temperatura para sa Kalayaan Islands, maglalaro mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, 26 to 32 degrees Celsius naman para sa Puerto Princesa. Maximum temperatures naman para sa Iloilo at Cebu, aabot ng 31 degrees Celsius. At yung agwat ng temperatura para sa Tacloban ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito po sa Cagayan de Oro, yung agwat po ng temperatura inaasahan maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Maximum temperatures para sa Davao ay aabot ng 34 degrees Celsius. At para naman po dito sa Zamboanga, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa kasalukuyan po ay may nakataas pa rin po tayong weather advisory or babala po sa malalakas na mga pag-ulan sa susunod na 3 araw dito po sa may bahagi ng Hilagang Luzon dulot po yan na epekto ng shear line. So for today po ay inaasahan pa rin po natin ang posibilidad ng heavy to intense na mga pag-ulan sa may areas po ng Cagayan, pati na rin sa Isabela. So for total rainfall po yan for the next 24 hours at moderate to heavy naman po sa Apayao at Kalinga. So yung heavy to intense po yan, maaaring umabot ng 200 millimeters yung lakas ng mga pag-ulan at sa moderate to heavy naman po maaaring umabot mula 50 to 100 millimeters. So yun ang ibig sabihin po nito ay ngayong araw magiging malakas po or possible yung malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa areas kung saan nakataas yung orange or yung heavy to intense mga pag-ulan at pinag-iingat po yung ating mga kabayan dahil posible yung mga pagbaha,
pati na rin yung pag-uho ng lupa. Bukas naman magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan or malalakas na mga pag-ulan, especially sa ilang bahagi pa rin po ng Northern Luzon. Almost similar areas pa rin po. Heavy to intense pa rin ay posible sa Cagayan at moderate to heavy naman sa Isabela at sa Apayao. At pagdating man po ng Thursday, unti-unti na pong hihina yung epekto nitong shear line. Although asahan pa rin po natin, possible pa rin yung moderate to heavy na mga pag-ulan sa area po ng Cagayan. So 3 araw po yan na posible pong magdulot ng malalakas na mga pag-ulan, itong shear line. So patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kabayan dyan sa may Northern Luzon. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya malaya pong makakapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pong malaot sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon dahil inaasahan po natin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan.